Hello mga ka-Stiffnex! This is your Kapitana G. And this is your Kapitana Mimay, and this is Wag Kang Lilingon, the allegedly haunted horror comedy hugot historical podcast. So, nagbabalik tayo sa Fort Santiago and isa munang history review ang gagawin natin. So, itinayo ito noong 1500s bilang fortification and headquarters ng mga sundalo and mga Kastila noong 1500s to 1800s naman. And mga British noong 1700s, Amerikano noong 1800s hanggang 1900s at ang mga Hapon noong 1940s, which is, alam niyo naman ang mga nangyayari. Tapos, may mga nagsasabi na yung underground basement na ipapakita ko sa inyo mamaya ay makikita din sa Fort Santiago. And nagsilbi siyang storage area and imbakan ng mga arms and ammunitions na ginamit ng gera. Tapos may mga ilang spots din tayo dito sa Fort Santiago na may mga nakikita silang nagmamarcha, na mga, syempre, mga taong sundalo na naririnig na sabay-sabay na yung pagbagsak ng mga sapatos or mga boots nila na naglalakad papunta sa kanilang mga stationed areas. So, yun yung mga usual encounters na na-experience dito sa Fort Santiago. So ito, nandito tayo ngayon sa loob ng tinatawag nilang watchtower dito sa Intramuros. Nakadikit lang to actually malapit sa... Hindi, actually ibabaw siya ng dungeons. Ang chismis dito sa watchtower na to, pag gabi daw, meron daw multo ng lady guard na namatay, na gaya na napag-uusapan natin sa podcast. Siguro namatay siya na iniisip niya na kailangan niya pa rin magtrabaho. So, minsan may kita mo daw siya rumoronda dito. Tapos aside from that lady guard, meron din daw spirito ng mag-ina. Tapos yung isa na, actually mas prominent yung babae. Minsan daw may kita mo siya dumudungaw siya, ganyan. Or dito siguro. Kasi daw, ang story daw, parang may hinihintay siyang lover na pabalik sana ng Manila. Kaya lang, mukhang tragic, hindi na ata sila nagkita. So yun, forever daw siya nag-aantay dito. So hello, welcome sa tinatawag na underground dungeons ng Fort Santiago. Ayan, samahan nyo ako. So sabi ni Mims kanina, 'di ba, may mga namatay na sundalo dito. Sabi rin natin earlier na nandito naganap yung Battle of Manila. So nung kasagsagan ng war, syempre may mga prisoners. Bukod sa naging storage siya ng ammunitions ng mga armas, yun nga, ginawa siyang sort of prisoner and quote-unquote torture chamber ng mga prisoners, yung mga sundalo na nahuli nung panahon na yon. Ayan nga, kung mababasa nyo, hindi ko alam kung magiging pampalubag loob to in a way sa mga papasok dito. Pero ano naman siya, blessed naman siya. It is considered a hallowed ground. Kaya pag pumasok daw kayo dito, please observe silence. Saka kung naniniwala naman kayo, pwede nyo ipagdasal yung mga possible na naglilinger pa na kaluluwa dito sa loob. So yan, handa na ba tayong pumasok? Ito na. Papasok na tayo sa Dungeons of Fort Santiago. Mula Pebrero 3 hanggang Marso 3, 1945, isang buwan na naging isang major battlefield ang Manila. Ang mga tropang Amerikano kasama ang mga gerilyang Filipino ay nakipaglaban upang palayain ang Manila sa mga Hapon. Sinunog ng mga Hapon ang buong syudad ng Manila. Maraming namatay at maraming gusali ang natupok. Sa kasagsagan ng labanan, nagwala ang mga Hapon at walang habas na pinagpapatay ang sino mang mahanap o makasalubong ng mga Pilipino, mga sibilyan, matatanda at maging mga bata. Tinawag itong Manila Massacre. Lubos ang pinsala at kawalan na tinamo ng Ermita, Malate, Paco at Intramuros. Noong katapusan ng pagsalakay, halos kalahati ng Manila ang nawasak. Humigit kumulang na 100,000 na sibilyan ang namatay o pinatay. Ang mga dungeons na ito ng Fort Santiago ay saksi sa mga kamatayang ito
May kita mo ang ilang larawan ng mga biktima at pinsala ng Massacre of Manila, ganun din ang pagkawasak ng Intramuros noong World War II. Ilan sa mga torture methods na ginamit sa mga lagusang ito ay ang paggamit ng iron shoes o bakal na sapatos para durugin ang mga buto sa paa ng mga bilanggo. Andyan din ang paggamit ng tinatawag na forehead screw, mga pabigat na gawa sa bakal, at kung ano-ano pa para daganan at durugin ang mga itaas na bahagi ng katawan ng mga pinapahirapan. Bukod pa dito, naging lugar din ng dungeons na ito sa paglalatigo, pamamalo, pagbibigti sa mga lubid, pagtanggal ng mga mata, water torture at ang pagsunog ng mga paa at kamay ng mga bilanggo. Sa dami na nagsisisikang bilanggo dito, ang daming namatay dala ng uhaw, sobrang lamig o init, at pagkagutom. Ayan, so isa lang to dun sa mga parts nitong underground dungeon. Kung makita nyo, may ginawa actually yung Fort Santiago na models. Basically depicting ko paano yung nangyayari sa loob, yung mga prisoners, yung tortures na ginawa sa kanila. Sabi daw nila, lalo na yung mga for the very sensitive people, pag naglalakad ka daw dito, minsan may mafe-feel ka, yung usual na signs ng hauntings na may cold spots. Tapos lalo na siguro kung empath ka, may mafe-feel kang mabigat na pakiramdam. And yung iba daw, may naririnig ng mga sounds like humihingi ng tulong, nasasaktan, sumisigaw daw yung iba, ganyan. Takot ako. Para sa mga nakulong sa loob ng underground dungeons, ito lang ang nagsisilbing view nila sa labas noong mga panahong yun. Sa gabi, kapag tumitig ka daw sa mga gates na ito, ay pwede mong maramdaman na parang maraming matang nakatingala at nakatingin sa'yo. Para sa mga interesado sa spirit photography, ang payo ng mga paranormal investigators ay subukang kumuha ng 3 o higit pa na litrato from one place and i-compare ito. Mas okay din kung film ang gamit kumpara sa digital cameras. So, ito yung White Cross dito sa Intramuros, which is naging site ng mass burial. Di ba sabi nga natin, dito nangyari yung Battle of Manila noong 1945. So, yung mga prisoners na around 600 ang nilagay nila doon sa underground tunnel. So, isipin nyo, yung pinuntahan natin kanina, pinagkasya doon 600 people na ang ginawa nila is ginutom nila at sinoffocate sa ilalim. Tapos, tinorture. So, yung pagkamatay nila, dito sila dinala for a mass grave. Tapos itong white cross na to is yun nga, ito yung para naging sign, symbol na dito sila hinlay. Matapos pabalikin sa Maynila si Rizal mula Barcelona, lula ng SS Colon, ipiniit siya ng mga otoridad sa loob ng Fort Santiago. Inakusahan siya bilang pangunahing tagapagbuo at diwa ng himagsikan at tagapagtatag ng mga lupon at otor ng mga aklat na nag-aadhika ng rebelyon. Di tulad ng ibang mga bilanggo, binigyan si Rizal ng pribilehiyong magkaroon ng kanyang sariling silid-piitan. Isang dating bodega ang kanyang selda na may maliit na antesala na dating lagayan ng mga pagkaing probisyon. Ang pintuan ng antesala ang ginamit ng mga gwardiya at bisita bilang pangunahing pasukan sa kanyang selda. Bukod sa kulungan na ito ay may kita dati sa loob ng Fort Santiago ang mga brass inlays na hugis footsteps ni Rizal. Ito raw yung naging lakaran niya nung nililid siya ng mga sundalo papunta sa kanyang execution site sa Bagong Bayan. Marami daw na nakakakita ng ghostly apparitions ni Jose Rizal at yung iba naman ay nagsasabing naririnig daw siyang magsalita paminsan-minsan lalo na sa mga lugar na malapit sa kanyang silid-piitan. Kung ikaw ang tatanungin na naisin mo bang makasalubong ang multo ng ating pambansang bayani? So hello, andito naman tayo ngayon sa Plaza San Luis Complex na matatagpuan sa General Luna Street na katapat lang ng San Agustin Church. So tinagurian itong isang complex kasi may sinasabing 9 na kabahayan na nag-represent ng iba't ibang era ng Spanish-Filipino architecture. Tapos, 5 pa lang yung natatapos and may 4 pa na bubuuin in the future. Meron ditong restaurant, may cafe, may mga shops, may museum sa baba. And ilan sa mga kilalang urban legends naman dito is meron dong isang
multo ng isang European gentleman na gumagala sa Casa Manila Museum. So, actually, nasa Casa Manila tayo ngayon. So, ito yung museum sa gilid. Tapos, ang sabi is, may nagpapakita doon na babaeng duguan. Tapos, meron ding mga kaluluwa ng mga biktima ng suicide na makikita naman sa kusina ng Casa Manila. Tapos, kilala din ang sightings ng mga isang nanay at kanyang anak na tumatakbo daw sa complex. So malamang dito lang yan sa paligid. Matatagpuan sa loob ng San Agustin Church Complex, isang declared na UNESCO World Heritage Site, ang tinatawag na Crypt or De Profundis Hall or translated na Hall of Deaths. Dati daw itong dining hall at dito binibigkas ng mga pare o praile ang mga salmo at dasal ng kani-kanilang mga parokyano. Ngunit convert na ito para maging hantungan o libingan ng ilang mga residente ng Manila noon. Dito rin matatagpuan ang mga labi nila, Juan Luna, Pedro Paterno, Pedro de Tavera at marami pang iba. Noong panahon ng pagsakop ng mga Ingles sa Manila noong 1762 hanggang 1764, ang ilan sa mga puntod sa loob ng simbahan ng San Agustin ay napinsala o di kaya ay sadyang hinukay para hanapan ng mga binaong kayamanan kasama ng mga patay. Minsan daw, pag lumagi ka sa lugar ng San Agustin ay may maririnig kang mga tunog ng mga eroplanong lumilipad, mga anti-aircraft weapons at mga pagputok ng baril o tila ay pagsabog ng mga bomba at ang pinaka nakakilabot, mga sigaw daw ng mga pinapatay. So hello, welcome sa San Agustin Church, ang oldest daw na stone church inside Intramuros, Manila and probably the whole Philippines. Na-established to nung 1500s, gano'n na siya katanda. Tapos siya lang yung isa or dalawa. Actually, isa siya sa mga structures na natira after napakaraming kalamidad like earthquake, sunog, even yung bombing nung Battle of Manila na survive ng San Agustin Church. Tapos kung makikita nyo, itong wooden door sa likuran ko, part pa siya nung original structure. Like, isa siya sa parts ng San Agustin na never pang napalitan. So, pag magko-close up kayo dito, makikita nyo na yung mga ilong ng mga nakaukit na santo, medyo pudpud na. Kasi ang sabi daw nila, ito yung mga parts na usually hinahawakan ng mga bata, even ng matatanda. Kaya napudpud na siya all throughout the years. Pero definitely, etong kahoy na to, nung tinatag ang San Agustin, ito pa talaga siya. Ayan, nandito tayo ngayon sa Baluarte de San Diego. Ayan. Dati rin siyang fort or headquarters ng mga sundalo noong unang panahon. Ang chika dito sa Baluarte de San Diego, pag tinignan mo siya ng bird's eye view, para daw siyang isang malaking spade. Yan. Yan. Isa siyang malaking spade. Tapos nung Battle of Manila, somehow daw, after ng mga bombings, natabunan siya ng sobrang daming lupa na nakatulong to preserve it. Kasi hindi na tinamaan pa yung ibang parts niya. So yung nakita nyo ngayon, medyo preserved state na siya. Ayan, kita nyo pabilog. Ang medyo horror, horror na fact about dito sa Baluarte de San Diego is, tinatawag din siya presently na break-up park. Ayan, horror siya sa kaibang sense of the word kasi daw ang urban legend dito, pag couple daw kayo tapos bumisita daw kayo dito, may mag-e-end yung relationship nyo sa wala. Magbe-break kayo eventually. And aside from that, marami din daw talagang actual breakups na nangyari dito. Hindi natin alam kung connected doon na every night daw may maririnig kang hinagpis, disembodied voice ng hinagpis ng isang babaeng umiiyak. Ayan, di natin alam kung kasama siya dun sa many breakups na nangyari, pero yun daw ang haunting na nangyayari dito sa Baluarte de San Diego. So ayan, nandito naman tayo ngayon. Ito, sa likod ko ay ang tinatawag na Aduana Building na nandiyan dati yung House of Customs kasi noong unang panahon pa. And then, katapat siya actually ng isang bangko dito sa Intramuros na dating site naman ng Santo Domingo Church. So,
during that time, as in nung mga panahon, lumang-lumang panahon pa, nandito din actually nakatayo yung Central Bank Office and eventually naging COMELEC noon. Pero ngayon kasi nasa iba na yung COMELEC, di ba? And then, nung 1970s naman, na siya ng isang trahedya. So, ng apoy, nasunog. So, kaya, inabandono na siya fully. But then, nung 2021, nagkaroon na ng project to restore it. So, feeling ko, ayan na yun, nagsimula na siya. Tapos gagawin na siyang National Archives actually. Na medyo parang, sure ba tayo kasi itong Aduana building is known to be one of the as in kung mga paramdam lang din, hotspot siya dito sa Intramuros kasi nga sobrang daming mga kaganapan din na nangyari dyan before. So ayun na, nasunog siya before, di ba? Tapos, sa sobrang lakas daw nung negative energy dyan, ang sinasabi nila is, kaya niya actually na kumuha daw ng tao. Kaluluwa actually yun. So, yan yung isa sa mga ng Aduana. And, ang sinasabi din ng iba is, meron din daw possible na portal dyan. So, isipin nyo na lang kung maging National Archives natin siya. So, di ba, good luck mga lumang artifacts. Tapos, ganun. So, medyo good luck. Pero yan yung Aduana. So, actually nga, nung last ko siya nakita, yung nasa loob niya, yung medyo inner, yung structure talaga. Tapos, iba na ngayon kasi, ayun na, ginagawa na siya. So, yun, let's see kung kamusta siya pagtapos na. Ayan, so yung nakikita nyo rebulto sa likod ko ay it's a statue na tinayo in honor of 1964 or 1960s president ng Mexico na si Lopez Mateos. Bakit siya nandyan? Bakit siya nasa Intramuros? Kasi ito yung tinatawag na Plaza Mexico or Mexico na itinayo in honor of yung friendship ng Pilipinas at Mexico. So bakit natin to sinama sa mga list of haunted spots dito sa Intramuros, Manila? Kasi daw, pag gabi, dito ka makakakita ng mga black hooded figures. Yan, malasikamatayan daw or wag kang lilingon usap-usapan, possible fallen angels or FA. Kaya ang sabi daw ng mga psychics daw, wag daw tayong matakot. Pero parang nakakatakot pa rin. Kasi daw, ang hinahabol nila actually ng mga hooded figures nito ay mga ligaw na kaluluwa at hindi mga tao. Ngayon, kung gusto mo rin makakita daw ng mga hunyango or mga doppelgangers, this is the place to be rin daw, lalo na pag gabi. Ayan, so nandito tayo ngayon sa school na Lyceum of the Philippines University. Kwentong kababalaghan sa Lyceum of the Philippines, sabi nila sa mga halls daw ng LPU, meron daw makakasalubong ka minsan ng mga dugoang nurses. So di na sabihin nyo kasi nga baka naman talagang may mga namatay dito doon na nurses. Ang nakakapagtaka kasi, sa current LPU, walang course na BS Nursing. So para matrace natin yung history ng mga dugoang nurses, we have to look like years and years back. So ang napag-alaman natin, itong LPU ay dating site ng original na San Juan de Dios Hospital. Ayan. That explains bakit may mga apparition ng mga nurses and doctors na nakikita minsan yung mga estudyante dito or yung mga personnel dito. Isa pa sa well-known na urban legend dito sa Lyceum of the Philippines is yung 4th and 5th floors daw nila. Super haunted. Like yung mga CRs daw, minsan pag pupunta ka dun sa mga cubicles, lalo na nung girls, yung parang usual kwento natin na akala mo may katabi kang nagbabanyo, pero pag sinilip mo, wala. Minsan may mga umiiyak. Yan yung mga usual na kwento dito. At meron din daw bata na pag-alagala. So, andito naman tayo ngayon sa Ars Obispo Street na kung saan merong very tragic na story kung bakit natin sinama to sa list natin. So, ang sinasabi, meron daw ditong tinatawag na suicide tree. Actually, hindi yan yun. Gusto lang namin kasi may tree sa likod. Na ang background niya is kaya siya tinawag na suicide tree is meron daw kasing isang student from Mapua, which is alam niyo naman na nasa malapit lang dito, nasa loob lang ng Intramuros, na yun nga, kinuha kayang sariling buhay. Tapos, yun, kaya nagkaroon na daw ng medyo weird vibes dito sa street na to. Pero,
thankfully naman, nandito kami. Parang wala naman. Dahil umaga pa, so okay lang. So dati, itong katabi din na place is dyan din dati yung San Ignacio Church. And itong nasa likod ko naman is ginagawa siya kasi daw parang extension siya ng San Ignacio na gagawing parang repository ng mga religious artifacts. So ayan ang Arzobispo Street. Noong panahong binomba ang Intramuros, sinasabing lahat halos ng mga gusali ay nawasak maliban sa San Agustin Church. Libo-libo ang namatay at kabilang dito ang mga pinaslang ng mga Japanese forces noong mga panahong yun. Yung mga tinatawag nating highly active sites pagdating sa paranormal activities sa loob ng Intramuros ay surprisingly nagko-coincide sa mga massacre sites or sa mga lugar na maraming namatay at pinahirapan noong gera. Dito naman sa Plaza Sampalucan matatagpuan ang Memorare Manila 1945. Ito ay itinayo upang alalahanin ang mahigit 100,000 kababaihan, kalalakihan at mga bata na namatay sa Manila noong Battle of Liberation. Kapansin-pansin din sa memorare ang nakapalibot na mga puno ng kalachuchi na may kakaibang ayos ng mga sanga. Pinaniniwalaan daw na kaya ganito tumubo ang mga sanga na ito ay dahil sa dalang lungkot at hirap ng mga kaluluwa na pinag-aalayan ng memorare. So, bakit nga ba ang Manila Cathedral is nasa mga haunted spots in the Philippines? So, ang Manila Cathedral is ginawa noong 1571 to 1879. No? Ganun katagal. At ang dami nilang pinagdaanan. At alam naman natin na isa siya sa mga oldest religious institutions in the Philippines. So, a background lang kung bakit siya may mga kwentong kababalaghan. Ang sabi kasi, maliban dun sa fact na, yun nga, dumaan siya sa gera, nasira, nirebuild, at kung ano-ano pa, meron doon silang tinatawag na kwento about the Demon of Manila Cathedral. So ano ba tong Demon of Manila Cathedral na to? So, nung panahon ng mga Espanyol, may isang Spanish friar daw na destino dito sa Manila Cathedral. Tapos, as in, ang dami yung mga heinous na bagay na ginawa. Shit, Kaya siya father. naging Demon of Manila Cathedral. Yun ang mga medyo talaga shady talaga. Hindi talaga pwedeng sabihin na di ba, porket religious, safe tayo doon. So ayan na nga, siya yung tatawag na Demon of Manila Cathedral kasi may mga in-entrap siya, may mga violate siya na iniisip ko nga kung dyan ba mismo sa loob niya ginawa. Kasi diba, good luck. Kung ganun talagang, naku naman, demon talaga. Tsaka laki-laki ng Manila Cathedral. Oo. Tapos, isa din sa mga ng Manila Cathedral is meron siya tatawag na crypt or yung underground nila na actually doon nililibing. Nandun nakalagay yung mga remains ng mga religious personalities and yung mga archbishops natin sa Pilipinas. Feeling ko naman yun, like, depende kung sino yung gustong magpalibing dyan. Kung hindi ko kung may reservation siya or Optional. something. Pero yun, merong mga nandun. So, speaking of undergrounds and crypts, so, merong mga kwento noon na meron doon mga group of kids, mga bata, na nagpunta dyan sa simbahan, napunta sila doon sa underground. And unfortunately, naligaw sila kaya hindi na sila nakalabas. Kaya yung mga souls nila is na-trap na doon. Damn, ang mga bata moment I to. know. And aside from that, meron din mga madre na as in, hello, nandiyan na sila, di ba? Naligaw pa sila. Balak is shaking. Bigla na lang silang nangawala. Kasi yun nga daw, ang tinuturong sa larin ay baka naligaw sila doon sa underground. And ano pa rin siya, like unsolved mystery pa rin siya. Tapos, aside from dahil doon sa mga na yun, mga paramdams naman sa loob ng Manila Cathedral is may mga pugot na ulo ng pare, merong mga biglang nagpapakita daw sa mga windows, ganun, may mga nakatingin. Ayan, mag-hi kayo doon sa Tapos yung mga usual paramdam na may mga umiiyak, may mga nagsasalita, may biglang makikita kang dumadaang madre, pare, kung ano-ano pa na wala naman dyan. Di ba? So yun yung mga usual na paramdam sa Manila Cathedral. Pero, kung bakit parang kahit sabihin natin, kung haunted naman yan, bakit ang dami pa rin ganap? So, yung Manila Cathedral, very popular siya as a wedding church. Ayan. Oo, nakita nyo naman meron sa likod na may kasal actually ngayon. Oo.
Hindi namin kilala, okay. Nagulat lang kami na may kasal din. Akala nila sinet up lang Oo. natin. Hindi. Oo. Social naman. Tapos, ang isa sa mga urban legends about mga kinakasal sa Manila Cathedral is eventually daw, naghihiwalay sila, prone to hiwalay. Kasi nga, kung makikita niyo, Manila Cathedral, may archway yung door niya, di ba archway? Tapos yung door niya sa gitna, merong harang na Oo. anong tawag dyan? May partition Oo. siya. Oo. So, yun daw, kaya naghihiwalay yung mag-asawa kasi nga, bakit sila pupasok ng simbahan na may kahati sa gitna? Tama. So, prone to hiwalay. Tapos yun, tapos sa Manila Cathedral, dami mga kinasal mga celebrities, mga as in alta people, na ang sabi, kung gusto mo magpasal dyan, kailangan mong mag-preserve a year or years actually in advance. So, dapat siguraduhin mo na kayo pa rin Tapos strong. fiancé mo. Kasi isipin yung tagal lang aantayin nyo. Tapos baka pagdating nun, di na kayo dyan. Wala na kayo, di na kayo makakasal. Sayang naman. Totoo. So yun. Singit ko lang, kung gusto mo naman daw ng forever, pwede mong gawing option yung nearby church, which is San Agustin Yes. Church. Kasi daw doon, karamihan naman ng mga kinakasal ay may forever. Yes. Di alam nyo na, mamili na lang kayo. Oo. Pero ang dami pa rin nilalaban Oo. talaga to. Kasi no? ito naman sobrang grand kasi. Ang Yes. laki, tas sobrang... Ito bang pinakamahaba na... na, Lakaran. oo, feeling ko Feeling din. ko ito eh. Oo. Kaya, so kung gusto mo ng bonggang-bonggang, May pa-drone ka pa, oo, no? di ba? Dito ka na. Pero Yes. yun nga lang, alamin mo na yung risk na Yun pwede nga. nang maghiwalay. Mm-mm. Oo. So, another fun fact about Manila Cathedral. So, before, meron siyang dalawang bell tower. So, magkabila ang side. So, isa yung nakikita natin ngayon. Ang sabi, yung isa dun sa bell is sa oldest in the Philippines. And yung isa naman is one of the largest sa buong mundo. So, yun. So, hindi ko lang alam kung ano yung naka-duty. Naka-duty Oo, kung ngayon alin dito yung sa bell ano. na ano. Oo, pero malaki. yun yung very, with Manila Cathedral. So, yun. Yan, that concludes our historical tour, haunted tour, Yes. dito sa loob ng Intramuros Intramuros. and Fort Santiago. Yes. So, ayan. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating episode, ating video episode, Wow, travel video episode. not Geo yan. Correct. So yan, kung may mga reactions kayo, may mga nakita kayong padaan-daan sa harap namin, likod namin, may narinig kayong kakaiba, mapakambing yan or iba. Ayan, pwede nyo yung i-tweet, ipadala, or kung ano man sa aming socials. We have Facebook and Instagram at Huwag Kang Lilingon PH. And kung pang listener stories, yung ating regular listener stories, ipadala nyo na yan sa huwagkanglilingонph@gmail.com. Correct. Tapos kung gusto nyo mang mag-tweet, ayan nga, sa mga mabilisang reaction, comment, suggestions nyo, nasa Twitter kami, search nyo lang ang Huwag Kang Lilingon. Tag nyo kami doon. Yes, tapos sali na kayo sa ating private Facebook group. I-search lamang ang BRGY. Huwag Kang Lilingon. Ayan, sagutan ng kompleto at wasto ang mga tanong para kayo ay makasali sa barangay. Tama. Tapos kung gusto mo pa ang mga True Crime and Dine episodes, nasa YouTube namin yan, i-search nyo lang ang Huwag Kang Lilingon or Huwag Kang Lilingon podcast. Ayan, last but not the least, nasa TikTok din tayo. Search lang ang @Huwag Kang Lilingon PH. Correct. Pero yun, sana sana gusto niyo yung episode na to at abangan ang next na episode. Malay niyo kung saan naman kami mapunta. Uy, may teaser, may kasunod. Oh, nako. Pero yun, so muli, this is Huwag Kang Lilingon, the allegedly haunted horror comedy who got historical for this episode podcast. So ayan, salamat sa inyo again. This is your Kapitana G. And this is your Kapitana Mimay, and this has been